Ayan. Yung rider ko, basang-basa. Nakauwi na pero nakauwi na dahil yung lugar na kung saan siya naka-assign na mag-deliver, bahan-baha na doon, kaya umuwi na siya. Pero kahit nandito na siya, aalis pa uli. Ito yung mga kanya mga parcel, napakarami. Kailangan pa siyang umalis uli kasi babalik niya pa sa warehouse yan. Lahat ng parcel na yan, hindi pwedeng matenga dito sa bahay, hindi pwedeng dito lang sa bahay. Kailangan maibalik dun sa warehouse. So patutuyuin niya pa ito, mga katulad nito, yung waybill, kailangan patuyuin niya kasi hindi mabasa. I-del-scan niya pa isa-isa yan. Ewan ko, parang sa 40 plus pa yata to 50. Ayan, ganyan kahirap yung pagiging rider. Kawawa naman, hindi uso ang bagyo sa JNT. Ayan, kaya nga hindi basta-basta ang pagiging rider. Tapos may mga customer pa na napaka, diba, pagka mali yung yung parcel na kumukulog. Pagka hindi tama yung dumating na parcel sa kanila, isisisi sa rider, samantalang wala namang kinalaman yung rider doon. Yung seller ang manluloko, hindi yung rider. Tagahatid lang, ayan na, para sa mga customer na medyo mareklamo sa mga rider. Kawawa ang rider. Dahil sa rider sinisisi yung mga maling parcel na dumadating sa kanila, mga order nila na mali. Pero wala namang kinalaman yun. Walang kinalaman ang rider sa mga parcel na mali, kundi yung mga seller. Yung mga seller, ayan. Kailangan niya pang picturean. Ayan. Report niya yan. Imagine anong oras na ba dad? Magsi 7 na, di ba? 6:33. Oh, 6:33. 6:33 na. Nandito pa siya sa bahay. Tapos iisa-isahin pa yan na i-del-scan. Sa phone niya nga para sa report. Ayan, anong oras na makakaalis to? Tapos ganyan pa kalakas yung ulan. Diba? Hirap. Kagabi, anong oras ka na nakauwi kagabi? 11 na. Diba? Ang hirap po. Ang hirap ng buhay rider. Pero tiyaga lang. Yan. Sinasabi naman niya wala namang trabahong madali. Lahat ng trabaho mahirap. Titimplang muna ako ng kape at magkakape siya. Ang kape niya. Dada. Wala ko na dun. Ang hirap. Ay. Ito nga. Ang aking anak. Ginagawa mo? Practice ako. Ha? Practice ako. Dahil lahat sila naka-share screen. Ipapakita ko sa inyo. Practice daw siya. Tingnan nyo pag ako Ba, yung nag-share kilele na? screen. Ayan. Pag ako yung nag-share screen, Walang pasok bukas pag ako yung nag-share screen, na makikita nyo yung mga pinaggagawa ko sa cellphone message ko. ng teacher. Walang pasok bukas. Kasi dito sa amin, medyo Guys, tignan nyo to guys. late madalas mag-cancel ng klase. Nakakapasok na yung mga bata bago cancel ng klase. Marlisa, tignan mo to Marlisa. Ganyan. Kaya nga, ayan. Buti naman, maaga cancel Nagsabi na kaagad ng teacher na walang pasok.
Goodness, alam, napaka gulo sa labas. Ano mo na ilaw dito na? Ha? Papalitan ko? Palitan ko yung ilaw? Oo, puti mo lang. Hindi naman. Hindi mo lang. Ayan. At ako, ang pinakatulong ko sa kanya ay magbilang ng ito, yung mga ire-remit. Magbilang ako ng remittance na. Hindi. Wala akong ano, may papatong ko. Dami. Ay, naku. Mayaman na masyado ang ano. Mayaman na ang JNT. Ano, ilang rider nagre-remit, no? Oo. Iba-ibang presyo yung nire-remit. Mm-mm. Maraming remit, maraming ano. Ayan. Siya ay nagde-del scan na. Dito tumatakbo. Nagpo-problematic pa lang pala siya. Ano ba pag sinabing problematic ko? Uy, ano sinabi kayo? Yung mga pusa ko. Lucas, baka pumasok ang pusa dyan, ah. Kaya nagigitara. Ayan. Ito lang magagawa ko para matulungan siya. Magbilang ng ano, ang kanyang remittance. Sana all JNT. Sana all JNT. Daming pera ng JNT. Binibilang ko lang. Sana ano, wala nang bagyong dumating. Bagong bagyo na ba yan? Bago daw yan eh. Ang bagong bagyo Ano na daw pala. yan, ano, yung ba? Letter D si... Letter D na. O nga pala, Krising nga pala. Letter Oo, D buntot pa lang naman. yung Krising. Papasok pa rin daw yung letter D. Papasok pa lang yan? Sabi nila. Imagine, papasok pa lang po. Papasok pa lang. Nako. Ibig sabihin, mas malakas pa pagkat pumasok na. Ang lakas na nga yan eh. Buntot pa lang na yan. Yung Krising. Buntot pa lang to ng Krising. So, Krising pa rin yan. Oo, Krising pa rin pala yan. Palabas pa lang ng bansa si Krising. Yun ang iiwanan na baka. Diba, ang hirap maging rider. Pero meron silang rider na babae. Meron kayong rider na babae, diba? Tomboy, bakla. Ay, bakla pala Oo. wala. Tomboy meron. May, Babae meron. may rider na, as in babae. Tomboy, okay lang. Alam mo yung ano ng tomboy. Pero merong babae. Babae pamilyado. Oo, pamilyado. Nagtsatsaga talaga sa ganyan. Nagtsatsaga kasi, ayun nga, mahirap kasing, mahirap May kitaan, pero ano ng siyempre, trabaho. paghihirapan mo. Oo. Mahirap. Ang sinusuong ng rider, ulan, tsaka init. Diba? Pag sobrang init, kawawa rin sila. Pag yung mga high blood, yan ito, high blood. May mga comorbidity kami, pare-parehas. Ay, nako. High
high blood. Kaya napakaswerte nung nung may mga trabaho na hindi sumasagasa sa init at saka sa ulan. Ang swerte ng nila, posisyon nila. Talagang nagtsatsaga lang. Tatsaga lang siya para sa para sa pamilya, para sa anak. At napakahirap talaga ng buhay ngayon. Lalo na sa amin. Lalo na sa akin na kailangan laging nakamonitor. Habang buhay nakamonitor. Yung kape mo. Bili lang. Ang daming pera ni JNT. Ang daming pera ni JNT. Alright. Hapunan na ba kayo? Ngayon ay, ano oras na ba? 6:45 na ng gabi. Yan, sigurado makakaalis ka dito mga alas 8 na. Alas 8 dahil kailangan niyang ibalik yung mga parcel dun sa warehouse. Tapos, itong pera, itong i-remit na pera. Mag-out pa ako. Then, mag-out pa siya. So, pagpalagay na natin 8 o'clock, makaka-uwi siya dito dahil medyo malayo pa dito yung warehouse. Sana hindi baha yung mga dadaanan. Ayun nga. Yung pa, isa. Eh, kung baha. Okay na yung ulan pero yung baha pa. Ang hirap kayang yung motor. Yung motor ang masisira naman kapag ang tawag doon, sa baha. Oo. Eh, yung motor lang ang katuwang niya sa trabaho. Pag walang motor, walang trabaho. Diba? Ang hirap. Pero, laban lang. Hindi naman nagpapabaya yung taas. Tapos ko nang bilangin. Yan, nabilang na. Nakaayos na. At ikaw, hindi pa rin siya tapos. Pakadami pa. Inom ka ba ng gamot? Masakit daw ang ulo niya. Ulan na uulanan. Hindi mo maiwasan. Ay inumin ko ng gamot. Tuyo na yun, ano? Ah? Tuyo na ito mga kaputi na eh. Oo.
kain ng gamot. At mas maganda ng uminom na agad para ano, hindi na magtuloy-tuloy yung sakit. O, inumin mo na po siya dito. Kahit ako nga, masakit din ang ulo ko. Ito naman sa akin, ito lang, kalahating side. May pitik-pitik. Ako. Yan, medyo natuyo na yung iba niyang ano. Medyo tuyo na. Ay, yung ibang parcel. Yung mga nandyan, ayan. Tuyo na. Kita na yung waybill number. Kasi yun ang importante, yung waybill number. Kailangan kita yon. Kaya dapat... Kasi dun sa ano, warehouse, inventory pa yun dun. Oo. Ayun, Mali i-inventory. ng ano, scan. I-scan pa pala uli yun doon. Ayan, pasensya na. Magulo yung ano. Wala tayong stand na maayos. Ayan, i-scan pa pala yung ano, yung lahat ng parcel na yan pagdating dun sa warehouse. Kaya tatagal pa talaga siya. Yan, katulad nito kanina halos hindi na mabasa. Yan, kailangan bumalik sa ganyan para makita yung waybill number. Ito, ito. Ano to? Mukhang sandals. Nakakapa eh. Mga sandals. Kapa eh. Oo, ayan. Yan, pagka ganyan ng parcel, tapos ano, kunyari dumating na dun sa customer, okay yan kasi makakapa niya. Pagka hindi niya nakapa na, kunyari, ang kapa niya, iba naman, order niya, tsinelas, pero hindi ganun ang ano. Yun ang mahirap. Kadalasan, sa Facebook talaga ang maraming scammer. Facebook. Kahit ako eh, na-scam ako sa Facebook. Ay, low cut na ako. Na-scam ako sa Facebook. Yung hindi ko pa alam na ano, hindi ko pa alam na maraming scam sa Facebook. Ang in-order ko, ano nga ba in-order ko? Body bag na eh. Ayun, body bag sa Facebook. Nike, ang mura nga. Mura nga kasi, pero ang ganda talaga. Ang ganda sa, ano, syempre yung picture, may video pa. Tapos, kausap ko mismo yung seller, maayos yung seller. Naku, nung dumating dito, ano nga ba laman? Nung dumating dito, tsinelas? Pero ano, nabili ko rin. Ha? Ayun, bag din pala. Pagdating dito, bag din. Yan. Mabuti na lang yung rider. Kasi kasamahan din niya, yung rider yung nag-deliver dito sa akin. Buti na lang, alam niya kung anong dapat niyang gawin. Kahit nabuksan ko na, alam niya kung anong dapat na gawin. Basta hindi sira yung waybill number. Sa gilid, parang sa gilid ng plastic lang niya inopen. Yan. Para makita. Kasi alam na pala nila na gano'n maraming scam sa Facebook. Kaya gano'n ang ginawa niya sa akin. Yun, kumpare ko rin yun. Kumpare namin. Kaya ayun, buti na lang. Hindi ako nagbayad. Binalik sa akin yung ano. So, yung parcel, ibinalik doon sa ano, JNT. So, JNT nang bahalang doon. Balik dun sa seller. Ganyan. Yan, isang tip ha. Pag order kayo, wag talaga sa Facebook. Mag-order na kayo sa TikTok. Yan. Sa TikTok, mas legit, no? Shein. Mas legit sa TikTok. Shein. Yan. Mga yan. Zalora. Yan, Zalora. Yan. Mga legit yan. Pero pag Facebook, nako, wag na kayong magtangka na umorder doon.
Dahil talagang, kung meron mang legit, nako, Maraming mas marami ang scammer. Ganyan. Kaya, wag kayong mag-order doon. Yan ang yan, dyan sa ganyan kadalasan nagkakaroon ng problem yung mga mga customer. Kasi pagdating sa kanila, hindi nga yung order nilang dumating. Syempre, babayaran nila. Eh, hindi naman pwede sa JNT yung bubuksan mo muna yung parcel bago bago mo bayaran. Hindi pwedeng ganun. No open policy sa JNT. Siguro kahit naman sa iba no? Kahit sa iba, no open policy talaga. So, kung hindi ka naman sigurado dun sa order mo, nag-order ka, pero nagdadalawang isip ka, cancel mo na lang. No? Cancel na lang. Oo, tapos huwag ka nang umorder doon. Sa TikTok ka umorder. Ayan. Legit yan sa TikTok. Mas maigi pa doon kesa sa mahirap. Kasi kadala meron pang mga cellphone na in-order daw sa sa Facebook. Tapos pagdating dun sa hindi naman pala cellphone. Eh, wala na. Hindi naman pwedeng ibalik sa kanila kahit nagbayad na sila pag open nila. Mali yung hindi pwedeng tanggapin ng rider yun kasi binuksan na. Ang mag-aabono nun, rider. Kasi na-open na eh. 'Di ba? Kaya hindi pwedeng ganun. Kawawa na naman yung rider. 'Di ba? Rider pa rin na magsasakripisyo pagka ganun na nangyari. Kaya sana sa mga customer na ganun, maintindihan nyo rin yung mga rider, yung explanation sa inyo ng rider, matanggap nyo rin kasi sila po ang kawawa. Hindi naman dahil sa rider yung asawa ko, kundi yun naman talaga yung totoo. Sila po ang mag-aabono kapag binuksan nyo na yung parcel nyo at mali yung laman, tapos ibabalik nyo. Hindi na nila pwedeng tanggapin yun. Basta't nabuksan na po, hindi na pwedeng tanggapin. Kung hindi ka sure, kung nag-aalangan ka, ayun, cancel mo na lang. Huwag mo nang i-open, cancel mo na lang. Ayan. Pero ito minsan siya pang nagsasabi na pag Facebook, ayun nga, medyo alanganin. Kaya, sinasabihan niya na yung mga customer niya na kung sure na tatanggapin, sina-explain niya yung magiging gano'n, yung no open policy, gano'n. Kasi mahirap nga naman. Ayun, at antayin na lang na ma-gels kanya lahat. Yan, iniisa-isa niya na. Then, pupunta na siya sa warehouse para i-deliver na. Ibalik na yung mga parcel at i-deliver uli bukas. Yan, panibagong bakbakan na naman bukas. Ayan, siya pa rin dahil area niya to. Siya pa rin ang magdadala niyan bukas. Sana naman wala ng ulan, pero feeling ko meron pa rin. Meron pa rin dahil may bagong ang bagyo. Ayun. So, hanggang dito na lang po uli ang aming video. Ayan. Hello po. Ayan, kausap niya yung customer. Delivery po, ma'am. Ano po ba yung order niya? Sa TikTok po ba yun o sa Facebook po? Bali po. Opo, parcel po. Bali bukas na lang ma'am deliver kasi may baha po kanina at malakas po ulan eh. Saan nga po kayo ma'am sa San Rafael? Saan po kayo? Riverside. Sige po, sige po. Deliver na lang po bukas ma'am. Thank you. Ayan, ganyan. Ni-isa-isa niya pa yan para malaman kung i-receive or i-cancel. Lalo na pagka mga bulky, yung mga malalaki, bulk order, yung mga malalaki, mga karton, ganyan, malaking kahon. Ayun. Kasi ang hirap naman, dadalhin mo pagdating doon, hindi naman di-deliver, ay hindi naman i-receive, di ba? May hirapan siya. Kaya ganun. At ayun nga uli. Hanggang dito na lang uli ang aming video, ang aking video. At
magkita-kita na lang po tayo uli sa susunod naming vlog. Thank you po sa panonood and good evening po sa lahat. Bye-bye. Don't forget po, mag-subscribe po at mag-like. Nabubulol ako. Ayun. Pa-subscribe po, ha? Ha? Hamburger. Hotdog. Ano ba yan? Thank you po. Thank you sa panonood. Good evening.